been very vocal about flood control anomalies. And sa ngayon na napag-uusapan pa lang ay Bulacan, some parts in Oriental Mindoro, and other parts in Eastern Samar. But why do you think hindi pa po napag-uusapan yung bandang Ilocos? Yun nga ang question ko dyan eh. I have a record. All the records of the Diskaya, they have, the Diskayas have 421 projects all over the country. 421, Ito yeah, ang that's right. panahon ni BBM. Now, out of this, mga controversy na flood control, 18 billion, yung top 10 among this flood control project. Number 1, Mindoro Occidental. Number 2, Bulacan. Yeah. Number 3, Ilocos Norte. Yes. Number 3 yun, ha? Ilocos Norte. Ilan po ba sa Ilocos Norte yung pinag-uusapan natin na nakuha na ng project ng mga Diskaya under their construction firm? Kasi we would like to know, former governor, kung bakit po hindi pa napag-uusapan yung Ilocos. Doon Of nga ako course. nagtataka. Dahil flood control siya ng flood control, bakit binubugbog lang Bulacan and ano? Unahin sana ang Region 1, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, and kami muna. Dahil yun ang region ni Presidente. To be transparent. Inuhuli, taka nung huli, kasi kagaling ko lang sa Rome, nanonood ako sa TV. Nung binabasa yung mga provinces, binampasa ng Ilocos Norte. So, hindi tama yun eh. Sa tingin niyo po ba that's parang intentional na hindi muna pag-usapan ng Ilocos because that's the, of course, turf ng Pangulo natin at the moment? To me, I'm sure it's intentional dahil they're supposed to be transparent. Leadership is transparency, accountability. Dapat ipakita ng Presidente. Una, kanya. Wala. So you think it's intentional? Bakit po? Sa tingin niyo po ba may tinatago doon ng Pangulo? Palagay ko, dahil hindi pinupuntahan eh. Huwag na kayong lumayo ka ako, punta kayo sa Ilocos Norte. Maraming nating nagsusumbong doon ng mga project na ganoon din. Substandard. May mga picture pa ako pinadala. So, bakit hindi pa naririnig ang Ilocos Norte? Dapat yun muna. Dahil siyang presidente, para ipakita na siyang